Number 19, making a decision about healthcare. Being a wise healthcare consumer, choosing a healthcare provider. Ano nga ba si healthcare providers? Ito yung mga individual na health professional na pwedeng mag-assist sa iyo kung meron kang nararamdaman sa iyong katawan upang maging healthy ka at malayo ka sa mga sakit. Physician assistance. Ito yung mga katulong ng mga manggagamot upang mapadali ang kanilang trabaho. Nurses. Ito yung mga maraming ginagawa including na sa pag-assist at sa pag-alaga ng mga may sakit doon sa hospital. Emergency medical technicians. So ito naman po is mga EMS, emergency medical services, like halimbawa merong na aksidente doon sa daan, so sila yung first responder para ma-rescue yung may mga nadisgrasya doon sa daan. Sports medicine. Ito yung mga nag-assist sa mga atleta natin. For example, that is mga NBA players. Kung meron silang mga injuries, dito sila pumupunta at meron din silang kanya-kanyang mga sports medicines or sports medical assistance. And then, seeing the doctor. So, bilang individual, ay kailangan natin merong regular na pagpa-check up sa ating mga doktor kahit sa isang buwan or hindi naman natin makaya siguro mga 2 or 3 months pa-check up tayo kaya hindi natin alam baka meron na tayong dinadalang mga sakit at nasa huli ang pagsisisi. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Hospital. Ito yung pinaka-importante din sa healthcare providers and decision making for healthcare. Kasi sa hospital, diyan natin makikita yung mga equipment at facilities na kailangan natin upang magamot ang may mga sakit lalo na sa mga masiselan na talaga. Kasi usually, kung doon lang tayo sa clinic, I'm sure na hindi lahat doon meron silang facilities gaya ng malalaking hospital. And then, understanding health insurance. Bago ka pumasok sa isang insurance or company insurance, dapat alam mo kung ano yung mga ino-offer nila at kung ano yung wala sa kanila. Kasi usually, dyan tayo kukuha ng idea kung maganda ba ang services nila or benefits nila na ino-offer sa atin. What is fee for services? So, alam naman natin na iba-iba yung packaging or package ng isang insurance. So, dapat nating malaman at napaka-importante kung ano yung nasa loob or sakop ng kanilang mga insurance regarding for the accidents, burial, like that. And then, health maintenance organization. Usually, ito yung mga benefits na binibigay ng mga employer sa mga regular employer nila. Like me, regular ako sa trabaho ko dati, and then meron silang binigay sa akin na insurance, but there are limited lang. Preferred provider organization.
So usually, yung mga malalaking company na insurance is AXA, Bupa, Netcare, Takecare, Health, Fire, Personal Accident, and Investment. So usually, halimbawa is sa fire, yung bahay mo, malaki yung bahay mo. And then napaisip ka na kailangan ko kumuha ng insurance for what if na masusunog yung bahay ko, meron akong makukuha na insurance like that. And then sa healthcare naman, meron maraming offer talaga dyan. I-sure nyo lang na maganda yung offer or package nila para hindi kayo magmahay sa huli. And then, point of service plan. Ano nga ba si point of service plan? Halimbawa na lang dyan is si NHIP, National Health Insurance Program. Ano ba yung makukuha mo dito? So, halimbawa magkakasakit ka, makakalis ka sa doktor o hospital na part sa plan network na ito. How the federal government support the healthcare. Regarding that, dito sa Pilipinas, meron tayong mga offer ng ating minamahal na gobyerno. For example, that is ang pag-ibig. Kapag part ka nito is meron kang makukuhang benepisyo kapag ikaw ay na-hospital. And then PCSO, meron din sila. So marami tayong mga offer ng government natin na kailangan lang nating alamin upang maging part tayo sa benepisyo na yon. Healthcare costs. So usually sa atin dito sa Pilipinas, sa isang taon, ang magagasto natin is around 10,000 per year. Ito yung lumabas na datos ng ating gobyerno. Why healthcare costs continue to rise? Kasi usually every year meron tayong tinatawag na inflation. So part dyan is ang medical drugs na tumataas yung demand at tumataas yung mga bilihin natin dito. Kaya yun, usually, normal lang yan na tumataas yung medical care cost natin every year kasi tumataas din yung mga bilihin natin. And then, medical tourism. Ang medical tourism naman is usually ito yung mga manggagamot na nagbiyabiyahe sa ibang lugar o sa ibang bansa para gamutin yung mga taong may sakit or malulubhang sakit na hindi kayang gamutin sa kanilang bansa o country. Healthcare costs in other countries. So usually, sa ibang bansa, for example is United States, naglalaan talaga sila ng malaking budget para sa healthcare nila. Kasi para sa kanila, ang health ng isang individual is napaka-importante at kailangang alagaan ng mabuti. So dito sa Pilipinas, usually mararami talagang kapos sa pera. So maliit talaga ang health care cost natin dito kaysa doon sa mayayamang mga bansa. Quality of medical care. So usually, ang quality medical care is kung paano inilagaan, kung ano yung mga facilities ng hospital at gaano sila
ka-passionate sa kanilang ginagawa.